Ang limang pagkalungkot ni Shaitan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid at minamahal naming kaibigan, ngayon ay ating tatalakayin ang limang pagkakataon na lubos na nalungkot si Shaitan sapagkat sa mga pangyayaring ito, malinaw na nanaig ang awa at gabay ni Allah Azza wa Jal para sa sangkatauhan. 1. Nang ipanganak si Propeta Muhammad, peace be upon him. Ayon sa hadith, nang ipanganak si Propeta Muhammad, peace be upon him, dumagundong ang lupa at nayanig si Shaitan sa sobrang kalungkutan. Sapagkat alam niya na sa pamamagitan ng propetang ito, ang katotohanan ay ilalantad at ang kasinungalingan ay mawawala. Quran, Surah Al-Anbiya 21:107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At hindi ka namin ipinadala kundi bilang awa para sa lahat ng nilikha. 2. Nang ibaba ang Surah Al-Fatiha. Si Shaitan ay muling nalungkot ng ibaba ang Surah Al-Fatiha, ang ina ng Quran, sapagkat dito ay malinaw na itinuro ang tuwid na landas na maglalayo sa tao sa kanyang mga bitag. Quran, Surah Al-Fatiha 117. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sa bawat pagbigkas ng Surah Al-Fatiha sa sala, muling lumuluha si Shaitan dahil nalalaman niyang humihingi ng gabay ang mga tao kay Allah Azza wa Jal. 3. Nang bumaba ang adhan. Nang unang ipahayag ang adhan, si Shaitan ay nagtakip ng tainga at lumayo sa sobrang galit at lungkot, sapagkat ang panawagang ito ay humihikayat sa lahat tungo sa pagsamba kay Allah Azza wa Jal. Hadith Sahih Muslim, Book 4, Hadith 85. Kapag ang adhan ay narinig, si Shaitan ay tumatakbo habang naglalabas ng hangin upang hindi marinig ang panawagan sa sala. 4. Nang bumaba ang Surah Al-Ikhlas. Muling nalungkot si Shaitan nang ibaba ang Surah Al-Ikhlas sapagkat dito ay tahasang ipinahayag na si Allah Azza wa Jal ay isa, walang anak at walang katambal. Quran, Surah Al-Ikhlas 112:14. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, siya si Allah, ang nag-iisa. Si Allah ang sandigan, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak at walang makapapantay sa kanya. 5. Kapag ang isang Muslim ay nagsisisi, tauba. Ang ikalimang matinding kalungkutan ni Shaitan ay kapag ang isang Muslim ay taos-pusong nagsisisi kay Allah Azza wa Jal, sapagkat ang lahat ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah Azza wa Jal kapag may tunay na pagsisisi. Quran, Surah Az-Zumar 39:53. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudh dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin mo, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Tunay na si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Siya ang lubos na mapagpatawad, ang pinakamaawain. Motivational quotes by legendary Be Inspired. Huwag mong hayaan si Shaitan na paluhain ka sa kasalanan. Paluhain mo siya sa iyong pagsisisi. Bawat sala ay sibat na tumatama kay Shaitan at ilaw na gumagabay sa iyo. Kapag bumaling ka kay Allah Azza wa Jal, nawawala ng pag-asa ang kaaway mong si Shaitan. Mga kapatid, tandaan natin, sa tuwing tayo ay lumalapit kay Allah Azza wa Jal sa pamamagitan ng Quran, Salah, Adhan at Tauba, si Shaitan ay laging nalulungkot. Kaya huwag tayong magpatalo sa kanyang mga panlilinlang. Follow, like, and share to get the latest Islamic teachings and lectures. It's me, Legendary Be Inspired. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.